Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga ka-review trending ngayon sa mundo ng social media. Kapapasok lang, walang takas si Hontiveros, nako at tamba. Senado ipa-polygraph test mga testigo, Rafi Tulfo. Yan na mga karbi natin ang ating alamin. Mula dito kay Pinas News Insider. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-click nyo na po at i-subscribe. Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo di umano sa ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa isang testigo na iprinisinta ni Senator Risa Hontiveros, pag dumating si Pastor Apollo Kibuloy sa Glory Mountain, sakay ng chopper. May dala daw itong malaking bag na ang laman ay iba't ibang uri ng baril at nilalatag daw ito sa tent na katabi ng mansyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Tahasan pa nitong sinabi na minsan daw pumupunta roon si former President Rodrigo Duterte at nooy Davao City Mayor na si Vice President Sara Duterte. At kapag umalis na ang mag-ama sa Glory Mountain ay dala daw nila. So yan mga karbi natin, talagang dinadawit nga itong si dating Pangulong Duterte, no, at si Vice President Duterte, Sara Duterte, dito sa kay Pastor Kibuloy mga karbi natin, no. Eto, napapagalataan na po talaga, no, mula po dito sa Kongreso, no, from the House of the Representative, di ba, papunta sa Senado. Talagang wala po silang walang humpay, yan ang kanilang hindi natin, paninira, operation. wala talagang consistent po mga karibinan. Sino kaya ang nasa likod dito? Diba? O Risa Hontiveros sa Senado, dito naman sa Kongreso, si Speaker Romualdez, diba? Grabe talaga mga karibin natin na talagang sa palagay ko mga karibin natin eto opinion lang ito kasi sa mga pangyayaring ito ang lumalabas na nadadamay dito si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Kasi Duterte naman talagang target nila dinadamay lang siguro baka, di ba? Nako talaga ayaw talagang tigilan ng mga Duterte ang mga bag na siyang nilalagyan ng samut-saring uri ng baril. Ito ang salaysay ng witness na pinangalanan ni Senator Risa Hontiveros na si Rene. Ayon pa sa senadora, sapat na daw ito na basihan para ipaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila nagdududa sa mga testigong ipresenta ni Senator Risa Hontiveros dahil halata di umanong pilit na idinadawit ng testigo ang dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kung ating matatandaan noon, tila nawala na ng kredibilidad si Senator Risa Hontiveros dahil sa pagkuha ng mga testigo noon sa hearing ng Parmaling na umano'y binayaran at pinilit ang mga testigo para So eto lang mga karbo natin, no? Para naman hindi maging mukhang
muro-muro yung mga hearing dyan sa, sa Kongreso. No, kapag napatunayan, no, na nagsisinungaling itong mga testigo, aba, dapat siguro ang ikulong yung mga senador na nagpresenta ng mga testigo. Di ba? Papayag kaya ang taong bayan yan, mga karibi, para naman mabawasan po yung mga, para masala din, no? Yung mga totoong testigo, no? Kasi pag ganito, dampot na lang ng dampot ng testigo eh, kahit walang ebidensya. Oo nga, sinabi niya, di ba? Pero ang mahirap dyan, paano nyo patutunayan? Di ba? O, kaya nga po mga karibu natin, sinasabi rin ng iba na kung talagang may ebidensya kayo, kasuhan nyo na sa korte. No? Kasuhan nyo na si VP Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. Di ba? O, bakit hindi nyo ginagawa? Kasi alanganin po yung mga testigo ninyo. O, alanganin po, gaya rin ninyo, alanganin. Magsalita, kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ipalay detector test na yan. Katulad ng ginagawa umano ni Senator Rapi Tulfo sa mga nagdaang pagdinig sa Senado para mapatunayan sa publiko kung nagsasabi ng totoo ang testigo. At ayon pa nga sa ilang mga kritiko, ang sinimulang investigasyon ni Senator Risa Hontiveros, ang totoong punteriya di umano ay ang mga Duterte dahil sa tila kabiguan itong mapatunayan noon na sangkot ang dating Pangulong Duterte sa di umano'y anomalya sa Parmalink. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kunwaring tanong-tanong pa itong senador na ito. Samantalang siya rin naman na nagtuturo sa mga sasabihin ng mga resource person nila. Nakakatawa kayo, madam. Dapat ikulong ang mga resource person na gumagawa lang ng istorya. Mas mabuti para sigurado, ipalay detector test na yan. Katulad ng ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa nagdaang mga hearing. Hindi man siguradong 100%, ngunit maaring basihan yan kung nagsasabi ng totoo ang mga testigo dahil isang mabigat na paratang kanilang ginagawa sa mag-amang Duterte. Baka bayaran yan, kaya pilit dinadawit ang mga Duterte. Ipalay detector test mas mabuti. Dapat sa korte na yan isinampa, hindi sa Senado. Kawawa naman si VP Sara, nagtrabaho ng maayos pag-iinitan. Mukha namang bayad yan, kasi tinatakpan ng mukha, tapos may script pang binabasa. Halatang pamumulitikan naman. Heist only in the Philippines. This is not for Kibuloy, but actually the target is Inday Sara. Unquote. Ang ikinapagtataka ko lang, mga lods, kasi hawak naman na pala ni Risa Hontiveros, no, ang mga witness kuno. Di ba? Parang confident sila na may ebidensya. Pero ito talaga yung kinapagtataka ko talaga. Bakit pa kailangan ng Senate hearing? Yun talaga ay kinapagtataka kasi hindi naman yan, di ba, hindi naman yan national issue. Pwede mo naman yang i-file sa Supreme Court, di ba? Hindi naman yan, bakit maapektuhan ba ang buong Pilipinas dyan sa issue na yan? Grabe talaga itong si Risa Hontiveros, no? Alam mo, Risa, meron ka na palang witnesses, di ba? Kung may ebidensya ka, sige, no? Ipakitang gilas mo na yan, no? Itodo mo na yung pagbida-bida mo. Patunayan mo yan, di ba? Kasi andyan naman pala yung mga witness mo. Bakit kailangan pa ng Senate hearing? Bakit kailangan pa ng ang daming mga, di ba? Pa-circus, di ba? Na, pwede naman na ang Supreme Court na ang bahala dyan. Ipasa mo yung mga ebidensya. Di ba? Meron ka namang mga witnesses dyan kung totoo ba yan. Kesa ngayon ang ginagawa ni Risa Hontiveros, waste of time talaga. 'Di ba? Naiintindihan mo pa yung People's Initiative kasi 'di ba, maraming taong involved. Naiintindihan ko rin yung PCSO kasi billion 'yon. So yan nga po mga karibu natin na may mga nagko-comment na parang nililihis lang daw, no, yung issue dyan sa People's Initiative na yan. At saka dyan sa PCSO, no? Yung investigasyon na kanilang sinimulan pero ngayon mukhang natutunaw na. Ha? At natutulog na sa pansitan. Ako. Ha?
Gaano kaya ito katotoo mga karibin natin na para matakpan yung mga importanteng issue? Di ba sa bawat may importanteng issue na lilitaw, no? Madaling nawawala. Tapos may mga issue na hindi dapat na, di ba? Oh, lumilitaw din. Oh, natatahuban na. Nako, ano ba ito? Ha? Sistema na ba ito ng kanilang ng Senado at Kongreso? No? Ng House of Representative at Senado, mga karibin natin. Sistema na ba ito? Ha? Like for example, mga karibin natin, yung nangyaring, di ba, hinahanapan na po ng taong bayan yung Congress ng resibo. O, di ba? Hindi po yun nailabas. Walang may naglabas ng mga karibin natin sapagkat napakarami po ng mga issue na lumitaw. Ha? Nawala na po yung investigation sana doon sa MOE, di ba? Grabe grabe. Parang nakikita po natin yung pattern na sistema na siguro ito ng Senado at Kongreso. Diba? Pero, in this issue, kaya na yan ng Supreme Court. Diba? Kaya na yan ng mga hukom. Sabi nga ni Kibuloy, diba? Ipasa mo ang mga ebidensya mo, mag-file ka ng case. Pero seems like, meron talagang gustong mangyari, no? Si Risa Ontiveros. At yan ay magpakitang gilas. O diba? Kanina, nadamay na naman si VP Inday Sara, nadamay na naman si Tatay Digong. Di ba yan yung gusto nila di ba? Yung ipagtugma-tugma nila yung mga storya. Di ba? Sa nakikita ko ngayon mga lords, para tayong nanonood ng drama marathon. Di ba? Ay, nako, Pilipinas. Ang ganda po ng sinabi rito ni VP Sara, no? Ine-expect niya na yan sa mga darating na araw, buwan, taon. Marami pa pong ine-expect natin, no? Pero hindi raw to panahon para gumanti. Tandaan nyo, hindi pa kayo ginagantihan ni VP Sara. Darating ang panahon, no? Ngayon ay panahon ng paglilingkod, pagtugon sa tunay na problema. Kita nyo, no? Simple lang kung bumanat si VP Sara. Ibig sabihin, marami po ngayon ang inaatupag na agad, politika na. Yan. Yan tsa-tsa na yan. Yang PI na yan, yan pong mga pamimigay ng ayuda, panay po politika yan. Pero yung tunay na problema po ng Pilipinas, yun po yung nakakalimutang tugunan. At mukhang isang tao lang po yung gustong tugunan yung problema ng Pilipinas. Yan po ang ating vice. Yung tunay na tugon, hindi po yung kunwa-kunwarian na pabalat-bungan tugon. Yan po yung ating Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka, Madam Vice President, bagamat sinabi mo nga na may panahon para atakihin sila, hayaan nyo na kaming umatake muna. Alam nyo, mabigat po to si Sara Duterte. Ang ibig lang sabihin, kabahan na kayo, no? Hindi pa umaatake si VP Sara Duterte, kabahan na, ayan na nangyayari sa inyo. Hindi na kayo makaahon-ahon. Ano kaya ang mangyayari? Baka maglaho na kayo, magpakailanman, So yan mga karibin natin, hindi pa gumagalaw, no? Hindi pa sa bagay, wala naman po sa ano yan Diba? Ugali rin talaga ng mga Duterte ang magtrabaho muna. Diba? Bago po yung mga politika kasi malayo pa naman ha? Pero ito pong mga politiko. Grabe na po kung talagang bumanat at manira at mamulitika ngayong panahon ng pagtatrabaho sana nila. Pinagsasabay nila yung trabaho at paninira sa mga kapwa nila politiko. Ibig sabihin, mga karibin natin, namumulitika na po sila. Diba? Siguro ko ang mga ito ay matakot po na matanggal sa kanilang mga pwesto. Ang mga Duterte po ay hindi po takot na matanggal sa kanilang pwesto kung talagang bayan, di ba? Kung talagang taong bayan ng ayaw sa kanila, hindi po nila pinipilit ang sarili nila. Di ba? Pero itong buhaya sa ating gobyerno, talagang, nako. Sabihan mo lang siguro itong next election, talo ka. Nako, baka ito magwala na ito mga karibin natin
magwawala na ito sila. Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang reaksyon, mga karibin natin. Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Yan ha, talagang dinadawit lang po siguro, no? Ay, si ano pala, si Pastor Kibuloy pala ang dinadawit. Kaya, kasi pinapasok ang mga Duterte, di ba? Oh, baliktarin na lang po natin. Si Kibuloy na lang po, si Pastor Kibuloy na lang po ang dinadawit nila dito sa mga Duterte, no? Para mas magandang pakinggan nila yan. Oh, talaga naman oh. Yan mga karbon natin, huwag kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.